Sa isang tila mapayapang lungsod biglang lumitaw ang isang higanteng halimaw at nagsimulang sirain ang lahat, ngunit isa lamang itong bangungot ng ating pangunahing tauhan na si Noy, isang second-year high school student. Tumira siya sa kanyang ama pero lagi siyang abala sa trabaho at madalas wala sa bahay, kaya parang namumuhay siyang mag-isa sa paaralan. Ang kanyang kaibigan, ipinagmamalaki ni Haki kay Noe ang tungkol sa isang ganap na bagong laro tinatawag na Blade at Saber dahil ang kanyang tiyuhin ay isang programmer para sa kumpanya ng laro. Nakakuha si Haki ng beta version, kaya nagsiselos si Noe. Habang sila ay nagsasaya, may hindi inaasahang kumuha ng game console. Ito ay Kayasu. Siya ay dumating upang paalalahanan ang lahat na halos oras na ng klase, kaya nagmadaling pumasok ang lahat papunta sa klase. Hindi napigilan ni Noe ang pagiging excited sa laro, at di sinasadyang may nabanggang babae na tila isang mayamang babae dahil may kasama siyang dalawang bodyguard. Bago pa siya makahingi ng tawad, nagkaroon ng level 5 disaster alert. Isang halimaw ang malapit nang lumitaw. Ito ay inihayag na ang lahat ng tao ay dapat na agad na makahanap ng masisilungan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tumama ang kidlat sa puso ng lungsod. Agad tumakbo si Noy sa bubong para magmasid. Pinaalalahanan siya ni Kayasu na pumunta kaagad sa shelter. Ayos lang daw kasi yung trajectory ng halimaw ay hindi patungo sa paaralan. Pagkatapos niyang magsalita, diretsyong nagpaputok ng misil ang halimaw kay Noy. Buti na lang gumagana pa rin ang protective shield sa school. Buti na lang dumating din ang Saber team upang maalis ang halimaw. Sa sandaling ibinigay ang utos, sabay-sabay na umatake ang lahat at madaling natalo ang halimaw. Pangarap din sila ni Noy, gusto niyang maging Blade o Saber sa hinaharap upang labanan ang mga halimaw, bahagyang dahil sila ay mga kaaway ng kanyang ina. At dahil din sa gusto ni Noe na protektahan ang lahat, nang pumasok silang tatlo sa classroom, pinandilatan sila ng homeroom teacher. Hindi kasi sila tumakbo papuntang klase nang makita nila ang alarma, at nandun din yung babaeng mukhang mayamang babae. Ang pangalan niya ay Modis at siya ang naatasang umupo sa tabi ni Noe. Habang nakatitig ito sa kanya, dumating ang homeroom teacher para sa pangahas na baliwalain ang mga patakaran at pagiging huli. Nakatanggap si Noe ng combo punishment na kailangang tapusin ang kanyang takdang aralin bago umuwi mula sa susunod na araw, at mahigpit na susubaybayan ng pangulo ng klase si Noe sa hapon. Habang pauwi na sina Noe at Kayasu, nakita niya ang isang inang pusa at ang kanyang mga kuting, kaya nagmadali siyang kumuha ng ilang mga larawan. Nang lumingon siya ay wala na si Noe. Nakita niyang mag-isa si Modi, kaya lumapit siya para kausapin siya. Pero dahil hindi niya alam kung ang mataas na uri ay gustong makipag-usap sa mga karaniwang tao, humingi siya ng pahintulot na umalis. Nang hindi inaasahan, pinigilan siya ni Modi at tinanong kung gusto niya itong ligawan. Saka lang sila nahanap ni Kayasu at tumakas, iniwan ang kanyang telepono. Pagkatapos ng pag-amin, umalis din si Modi na hindi alam ni Noy ang nangyari, kaya nagpa siyang hanapin muna si Kayasu. Nakilala siya ni Noy sa swimming pool ng paaralan. He complimented her saying na kahit royalty ang cute ng magtapat na si Kayasu kay Noy. May lumabas na halimaw mula sa pool. Sumugod ito sa kanilang dalawa. Agad namang hinila ni Noy si Kayasu para tumakas. Kahit papaano ay nakapasok na ang halimaw sa paaralan nang hindi nagtitrigger ng alarma. Walang humpay itong umatake sa locker room. Nagtago ang dalawa. Siyempre, hindi ito papayag na umalis sila ng madali. Walang tigil ang paghampas ng halimaw sa pinto na pagtatanto na hindi nito pipigilan. Nagpa siya si Noy na manatili at lumaban para makatakbo si Kayasu para humingi ng tulong. Ito ang tanging paraan. Dumukot si Noy ng kalapit na palakol at tumakbo palabas para lumaban. Hinahayaan si Kayasu na madaling makatakas. Pagkababa niya ay agad siyang humingi ng tulong. Samantala sa rooftop, matindi rin ang laban ni Noy. Naputol na lang niya ang isa nitong galamay nang bigla siyang sinuntok ng halimaw sa pader. Iniisip na huling araw na niya ngayon. Biglang sumulpot ang isang Blade Warrior para labanan ito. Isang espada lang ang kailangan niya strike para tapusin ang halimaw. Pagkatapos ay iniabot niya kay Noe ang isang bagay upang pagalingin ang kanyang sarili, pero tumanggi siya dahil hindi naman siya masyadong nasaktan. Biglaan buhay pa ang halimaw matapos maputol sa kalahati. Sumugod ito para ipagpatuloy ang pag-atake, lalo pang tinatanggal ang maskara ng mandirigma. Nakakagulat na ito ay si Modi na nahuli. Sinaksak siya sa tiyan habang siya ay malapit ng lamunin. Tumalon si Noy at tinapos ito. Ngayon si Modis ang nangangailangan ng pagpapagaling. Noy, nagulat siya nang malaman na ang kanyang kaklase ay isang talim, pero pinangakuan siya ng Modis na limutin lahat ng nangyari ngayon. Ingay daw makakalimutan niya, ngunit hindi siya sigurado sa pag-amin. Ginagawang gusto ni Modi na parusahan siya. Sa sandaling iyon ay dumating ang tulong bodyguard ni Modi na si Kaken. Motis na wala ng malay si Noe and let Ki can handle the rest. Dumating na rin si Kayasu. Sa kanya inihatid si Noe pauwi sa panaginip. Habang nagsasaya si Noe kasama ang kanyang ina, biglang sumugod ang isang halimaw dahilan para magising siya. Nang may panimula, nandoon si Kayasu na nag-aalaga sa kanya. Walang naalala si Noy.
Pagkarating ng mga pulis sinabi ni Kayasu na hiniling niya sa pulis na iuwi siya at inaalagaan lang siya nito. Tapos binanggit niya yung confession, sinabi lang ni Noy na dapat may hindi pagkakaunawaan dahil hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip. Nang nakatataas na uri pagkatapos noon ay iniuwi na ni Noy si Kayasu dahil maraming aksidente kamakailan at sa ibang lugar may hinahabol at tinapos ng isang taong may hawak na karit kinabukasan natagpuan ang bangkay at ang taong namamahala sa kaso ay bodyguard ni Modi papunta na si Noy sa paaralan nang makita niya ito, tapos nagkwentuhan ng konti yung dalawa binalaan ni Kaken si Noy na huwag istorbohin ang dalaga tungkol sa kaso sa pagkakataong ito, nakakakilabot nung sinabi niya ngunit. May ilang mga bagay na hindi tama ang bangkay ay naroroon mula umaga, baka may ginawa ang halimaw na tauhan agad si Noy, kaya hindi ito nag-iisa kahapon. Habang nag-isip siya ang pangulo ng klase ay nagpakita upang hingin ang kanyang takdang aralin sinabi. Ninoy na naaksidente siya kahapon na nakatagpo ng isang halimaw sa paaralan at talunin ito syempre, hindi siya naniwala at kinaladkad si Noy para makita ang guro buti na lang lumitaw si Modi at binigay sa class president ang takdang aralin na ginawa niya para sa kanya kapalit ni Noy na nanahimik sa nangyari kahapon pagkatapos nun naging magkaibigan ang dalawa at inilabas ni Modi si Noy para maglaro nakita ni Haki ang lahat at sinabi kay Kayasu sa bus tinanong ni Noy si Modi kung ano. Ang buhay niya noong bata pa siya hindi siya pinayagang lumabas at laging napipilitang mag-aral so first time niyang pumasok sa school dito kaya lang wala siyang kaibigan tapos nagsimulang maglaro yung dalawa marami silang naranasan pagkatapos. Maglaro ng ilang sandali dinala ni Modi si Noy sa isang tindahan ng damit panloob hindi na kailangang sabihin na hindi na iwasan ni Noy ang pagsitsismisan habang sinusubukan ni Modi ang mga damit nagkaroon ng level 5 alarm nag-transform agad si Motis at nagpunta si Noy upang ilikas ang lahat sa kaligtasan umabot sa isang eskinita habang nagsusuri tumalon ang halimaw at sumalakay bigla itong naputol sa 8 piraso akalain ng isa na isa itong Blade Warrior, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ang kanyang magiging biktima. Sa oras na ito siya ay binaril ng isa pang mandirigma hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari kaya nagpasya siyang tumakas muna kasama ang blonde na babaeng ito, hinabol din sila ng ibang mandirigma at binalaan si Noe na isa itong demonyo, hindi tao, nakabawi din ang blonde na babae at sumugod sa pag-atake. Nagtaka si Noe, bakit nag-aatake sina Blade at Saber sabi ng babaeng may kulay asul na buhok na pinatay niya ang kanyang kasamahan, kaya kailangan niyang bayaran siya binago. Din ng blonde na babae ang kanyang target sa pangangaso, malabong natauhan si Noe na ang kapangyarihan ng mga Blades ay nasa likod ng mga kamakailang kaso. Tapos nag-clash yung dalawa knowing that her opponent hindi makaatake sa malapitan tuloy-tuloy na. Idiniin ng talim ang sable ang talim ay naglunsad ng isang pangwakas na suntok, ngunit ginamit ng sable ang kanyang mata para magpaputok ng isang atake ang dalawang pag-atake ay nagbanggaan na lumikha ng isang pagsabog at ang resulta ay nakahilig sa talim sa aking palagay ngunit ang sable nagkaroon ng oras upang magpaputok ng putok sa tiyan ng talim kaya ngayon ang itaas na kamay ay nabibilang sa sable habang siya ay malapit nang matapos sa kanya pinigilan siya ni Noy dapat daw magtulungan sina Blade at Saber upang labanan ang mga halimaw na protektahan ang mga tao at ang mundo bakit magpapatayan nagalit siya na nagsasabing walang alam ang isang ngisi nakakagulat sa kanya sa oras na ito sabi din ng Blade non-player character yan hindi isang manlalaro at otomatikong nakaprogram na karakter sinasamantala ang distraction ni Sabre nakatakas siya at pinigilan si Noy habang papatayin siya nito nagsiwalat din siya ng sikreto sa kanya ang lahat dito ay isang virtual na mundo lamang ito ay isang online na laro bagamat nahirapan si Noy na paniwalaan muli niyang ipinakita sa kanya ang kanyang aksidente at matapos sirain ng halimaw ngunit sa isang kisap mata ang lungsod ay mabilis na naibalik. Kaya akala ni Noy ay normal lang dahil nakaprograma ang utak niya sa ganoong paraan araw-araw na. Buhay pati na rin ang mga alaala ng mga ngisi ay napreprogram na lahat ng bagay sa mundong ito ay kinokontrol ng isang supercomputer, kahit oras sa mundong ito ay pinamamahalaan din ng totoong mundo talim o saber, kailangan lang piliin ng mga manlalaro ang karakter na gusto nila pagkatapos ay magkakaroon sila ng tungkuling protektahan paglaban sa kasamaan na nagpoprotekta sa kapayapaan sa laro lahat ng ito ay kasinungalingan pero dahil sa isang tao kinasusuklaman niya ang mundong ito at minasakar ang mga niya, hindi tumitigil doon pinatay din niya ang iba pang mga manlalaro na pagtanto ni Noy na peke ang lahat-lahat ng alaala niya kasama ang lahat ay walang kabuluhan sa oras na ito tumatakbo si Kayasu mula sa kung saan para. Protektahan si Noy siyempre ang isang ngisi ay hindi maaaring tumugma sa isang player at pagkatapos ay sinimulan niyang pahirapan si Kayasu sa harap ng isang walang magawang si Noy biglang nagliyab ang katawan niya humiwalay si Noy at binigyan siya ng suntok sa mukha kahit na hindi niya maintindihan ang nangyayari na pagtanto niyang may mali kay Noy.
Sa oras na ito, hinawakan ni Noy ang side at diretsong ibinato sa kanya, ngunit umiwas siya sa tingin nito ay madaling kainin pero matigas ang tagiliran biglang umikot at sinaksak siya ng diretsyo sa tiyan na wala siya sa mga daloy ng liwanag na. Lumipad sa Noye tapos lumabas yung blade outfit kay Noye impormasyon tungkol sa ibang tao ay lumitaw din sa kanyang mga mata totoo nga ang kanyang mga salita pagkatapos ay pinagaling niya si Kayasu at ang babaeng saber na ito ay si Hako. Pinaalalahanan niya si Noy na ilihim ito hindi dapat sabihin sa iba na tanggap din ni Paco ang order at nag-log out muna mula sa di kalayuan ay may dalawang misteryosong tao na nakatingin kay Noye pagkatapos noon ay iniuwi ni Noye si Kayasu upang gamutin ang kanyang mga sugat sumunod din si Modi kahit galit na galit dahil siya ay itinuturing lamang bilang isang piraso ng data ngunit walang ibang pagpipilian si Noye sinabi ni Modi. Natotoo ang sinabi nito sa kanya tungkol sa mga kaibigan sa bahay sa wakas pinapasok na ni Noisy. Modi tinanong niya ito kung paano tanggalin ang suit na ito itinuro ni Modi ang device sa kaliwang kamay ni Noy pinapayagan nito ang mga manlalaro na kumonekta o idiskonekta sa laro simula nang matalo siya baka binago ang data ni Noy baka naging player. Na si Noy tapos ipinakita ng Modis kay Noy ang data panel sa wakas ay natanggal na niya ito simula nang humanga ang Modis sa katawan ng Gis naramdaman ni Noy na hindi masamang tao si Modis tutal si Noy ang una niyang kaibigan kung siya ay namatay siya ay magiging lubhang malungkot sa totoong mundo 12 taon na ang nakakaraan na aksidente siya pagkatapos noon hindi siya mamuhay ng normal at pagkatapos ay ipinakilala siya ni Vincent sa larong ito sa laro ay malayang maramdaman at makagalaw siya ang mga manlalaro ay pumatay ng mga halimaw upang makumpleto ang mga misyon, ngunit ang pagprotekta sa mga gnisi ay isa ring mahalagang gawain bukod sa kung ang isang manlalaro ay pumatay ng isa pang manlalaro ang taong. Iyon ay makakatanggap ng na parusa misyon din ang pagtatapat kay Noy sa laro tingnan ni Modi ang status board hindi pa tapos ang naunang misyon pabalik sa rooftop ang sumisira sa halimaw ay si Noy hindi kay Modi siguro yon ang dahilan anyway may itatanong din si Noy kay Modi ito ay upang magpalit. Nang damit ni Kayasu tutal magkaibigan naman sila kaya tutulungan niya siya pagkatapos magpalit ng damit para kay Kayasu pinagmasdan ni Modi ang kwarto ni Noy tila siya ay isang malaking tagahanga ng talim at Sebel then she noticed a commemorative photo of Noye at ang kanyang ina bigla sunod-sunod na ingay na alaala ang sumugod sa kanyang isipan bago niya maintindihan ang nangyayari may ingay sa labas isang grupo ng mga taong nakaitim ang lumitaw at pinasuko si Noye naniniwala sila na siya ang nag-corrupt ng data dahil ang kanyang data ay lumikha ng isang malaking bilang ng mga error ang kanyang pag-iral ay isang banta kay gaya sinimulan nilang ibalik ang data pero napansin ng isa sa kanila si Noye may relo sa kanyang kamay na. Nagpapahiwatig na siya ay isang manlalaro kaya agad silang tumigil humingi sila ng tawad at nagpakilalang Night Wolf responsable para sa pagsubaybay sa sistema at aalis ng anumang mga error na nakita nila tinanong nila ang tungkol sa relasyon ni Noy at Modi bago. Pa sila makasagot tumawag si Vincent mula sa labas pagsasabi sa binibini na mag-log out dahil malapit nang bumalik ang master kung nakita mo ang eksenang ito ay napakadelikado na walang ibang opsyon na kailangan niyang umalis pagkatapos ng gabing. Iyon ay sinuri ni Wolf ang impormasyon ng ingay at biglang may naganap na pag-atake isang grupo ng mga misteryosong tao ang lumitaw at kinidnap si Noe nang magising si Noe may nakilala siyang monghe may nagpakita ding nakamaskara na babae at nagpakilalang mga uwak ang monghe ay isang Zen master at ang lugar na ito ay ang kanyang malayang domain hindi kilala ng iba ito ay makikita ngunit hindi nakikita sa anyo hindi na kailangang magpanik dahil ang Panginoon ay kaalyado ni Noe pabalik. Sa bahay ni Noe ang natitirang miyembro ng mga uwak ay nakikipag-ugnayan sa grupong Night Wolf matapos tapusin ang pangalawang miyembro isa na lang ang natira pero iba siya sa iba kahit anong gawin ng uwak walang kwenta tapos tinapos siya. Nasaksihan ni Kayasu ang lahat dahil nagising siya sa malakas na ingay sa halip na patayin siya. Miyembro ng Night Wolf ay nagtanim ng isang parasito sa kanya sinabi ng monghe na minsan din siyang ngisi. Tulad ni Noe ang kanyang papel sa sistema ay upang ipakita ang mga kakayahan ng mga manlalaro ibig sabihin siya ay isang gabay tinanong. Ni Noe kung ilusyon ba ang mundong ito na parang laro ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng lahat. Kahit na ang mundong ito ay ilusyon at mayroon silang buhay ang katotohanan ay narito sila ibig sabihin ito ang kanilang katotohanan ang kanilang pag-iral. Ay natiyak kahit nislang sila mayroon pa rin silang pag-isip at kalayaan. Kahit na sila ay mga programa lamang ngunit ang buhay ay may kahulugan sa katotohanan maraming nise ang nilikha sa layuning iyon ang kanilang pag-iral ay. Kailangan sa mundong ito nangangahulugan ito na si Noe ang susi sa pagbabago ng lahat kasama ang Final Hope Skier ang master nais si Noe bilang kaalyado para sa kapakanan ng mundo. Biglang nangyari ang lahat kaya kailangan pa ni Noe ng panahon para mag-isip binigyan ng monghe si
Noya ng gamit at pagkatanggap nito naramdaman niya ang enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan pagkatapos ay pinabalik siya ng monghe sinasabi sa kanya na bumalik kapag nagawa na niya ang kanyang desisyon at pinaalalahanan siyang maging maingat sa gabi. Lobo naman si Modi ay naghapunan kasama ang kanyang tiyuhin binanggit din niya ang kanyang mga alaala. Kahit na naalala niya ng kaunti gusto pa niyang malaman ang higit pa tungkol sa bata at ang kanyang ina at maaaring may kaugnayan ito sa kanyang ama pagkatapos ay binanggit ni Modi ang pangalang Gorito na ikinagalit ng kanyang tiyuhin at maagang umalis pagbalik sa bahay ni Noy ay naayos na ang lahat nagising din si Kayasu at umiyak panaginip lang daw sabi ni Noy ngunit hindi alintana. Kailangan pang protektahan ni Noy si Kayasu at ang kanyang mga mahal sa buhay mahigpit na binabantayan ng grupong Night Wolf si Noy sa labas sinabi ni Vincent kay Modi na si Inger Garrido ay isa sa mga nag-develop ng gaya at nawala ng hindi inaasahan parang isang nakamamatay na suntok pagkatapos niyang mawala iyon lang ang alam niya ang mga mode ay maaari lamang matandaan ang isang bagay mula sa 12 taon na ang nakakaraan. Kapag naisip niya ito nakaramdam siya ng lungkot at pag-iisa she then asked Vincent to help her dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa panahong iyon ang larong ito ay marami pa ring misteryo nais ng mga mode na maunawaan ito nang mas mahusay si Noy ang susi sa mga sagot mula 12 taon na ang nakakaraan at sa buong mundo ng laro. Ipinagpatuloy ang isang regular na araw ng paaralan ngunit sa pagkakataong ito ay pamilyar si Noye dahil namulat na siya sa totoo at ang virtual sa daan patungo sa paaralan ipinagyayabang siya ni Haki tungkol sa kanyang mga nagawa sa laro na. Nagpuyat siya buong gabi para kumita ngunit walang pakialam si Noye sa nagkita ang dalawa kay Modi kaya nauna na si Haki para mag-usap sila tinanong ni Modi si Noy kung ano ang nangyari pagkatapos niyang mag-log out ngunit kahit si Noy ay hindi sigurado kung ano ang nangyari sa sandaling iyon ay tumunog ang emergency alert pareho silang sumugod sa lugar kung saan ang isang halimaw ay lumitaw ang kanilang mga antas ay hindi sapat na mataas upang talunin ito agad naman silang sinugod nito dumating. Si Kaken sa takdang oras at naglabas ng palakol para hampasin ang halimaw ngunit ito ay isang uri ng apoy na halimaw na sumalungat sa Kaken sinunog siya nito pero buti na lang dumating si Vincent sa oras hinanap din ni Kayasu si Noy nung hindi niya. Nakita sa school ang halimaw ay sumugod patungo sa paaralan nagbabalak na makalusot sa hadlang nagbago si Modi at sumali sa laban pinapanood silang tatlo na nag-aaway hindi makatayo si Noy ay nag-transform siya para tumulong sinimulan ng halimaw ang pag-atake nito sinabihan sila ni Vincent na umatras sa school lang kasi nakatutok hindi sila pero tumanggi si Noy sa mga manlalaro ay niya lang sila ngunit kay Noy sila ay napakahalaga ang mundong ito ay ang lahat kay Noy mabigo. Man siya ay patuloy siyang lalaban nagpatuloy si Noy sa pag-charge forward sa mga sumusunod ni Modi upang suportahan si Noy ay sinubukang magpatawag ng sandata. Ngunit nabigo tumama ang halimaw kaya nawalan siya ng malay parang crush na siya nito dumating na. Si Kaken pero nakatiis lang ng konti tapos tinamaan ng bala ang mata ng halimaw pinaalis ni Hako kay Saber nagpakita din ang kapitan na nagsasabi na marami lang silang maitutulong ang pasabog na bruha ay isang napakatigas na halimaw si Noy ang unang. Umatake kaya kahit na pinatay nila ito hindi sila makakakuha ng anumang karanasan o mga item saka para matalo ito nangangailangan ng mataas na antas at marami pang iba kung ang pangunahing pinsala ay hindi sapat lalo lang itong magagalit. Pagdodoble ng lakas ng pag-atake nito pagkatapos nun umalis na yung dalawa patuloy na umatake ang halimaw ng nasa panganib si Noy inilabas ni Kayasu ang kanyang kapangyarihan Night Wolf na nanonood naramdaman din nila na nagulat sila dahil walang data tungkol kay Kayasu nagtataglay ng gayong enerhiya patuloy na tinutukan ng halimaw ang paaralan tanging depensa lang ni Vincent inilabas ni Kayasu ang lahat ng kanyang lakas para gisingin si Noya sa wakas ay nagkamalay siya at nawalan ng malay si Kayasu pagkatapos ay nagsimulang ilabas ni Noy ang kanyang kapangyarihan ang Panginoon. Mula nang dumating ang oras na gawa ni Noy na ipatawag ang kanyang sandata ang Master, ay naghahagis din ng mga spelling na tagpuan ng Night Wolf ang lokasyon ng Master na maximize niya lahat ng skills niya para kay Noy ilagay ang lahat sa kanyang mga kamay pagkatapos ay nahimatay si Noy na patuloy na nag-spam ng mga pag-atake sa huli, ay hinihigop ang halimaw natapos ang pagsubok, ngunit nawala ng kontrol si Noy at umatake sa mga mode buti na lang at dumating ang mga crew members at pinigilan siya na bunyag din ang pagkakakilanlan niya bilang pangulo ng klase nagmamadali siyang umalis sa lugar ng Master, ay natagpuan siya ng Night Wolf nagharap sila sa isa't isa at pinilit niyang ihayag ang tunay na anyo ng amo na ubos na ng Master ang lahat ng kanyang kapangyarihan para tulungan si Noy pagkatapos ay pinilit niya ang amo na ihayag ang kinaroroonan ng uwak samantala dinadala ni Kaken si Noy sa isang press conference nilikha ng Tenma Corporation si Nagaya at Chu Yusekay 12 taon na
Nakalipas ngayon may press conference sila, ito rin ang tahanan ni Modi at siya nagplano si Lolo lahat para ipagpatuloy ang proyekto. Ang Gaia ay isang line na nilikha upang pangasiwaan ang database ng laro, kilala rin bilang isang supercomputer. Naglalaman ito ng lahat ng umiiral sa Chuyu Sekai nang magkita sila ni Kiikin at nagsimulang mag-away. Si Vincent ang pangunahing dahilan ng pagdadala ni Noe dito ay may ilang bagay na kailangan kumpirmasyon. Bilang kapalit sasabihin ni Vincent kay Noe ang lahat ng kailangan bumalik sa lugar ng Grandmaster. Hindi niya maintindihan ang katotohanan na pinaniniwalaan ng grupong Nightwolf kung sumali siya sa kanilang panigtiyak na makakamit nila ang tunay na kalayaan. Ang miyembro ng Nightwolf napagod sa mga salita ng Grandmaster, binigyan ni Gaia ang mundong ito ng buhay. Kung wala ang backup ni Gaia, hindi sila mabubuhay ngayon. Gayunpaman sila ay nahaharap sa mga hadlang ng maghimagsik ang Grandmaster laban kay Gaia. Ang pagsira kay Gaia ay nangangahulugan ng pagsira sa mundong ito na higit pa sa sapat na dahilan para maalis siya, at si Noe ay walang pagbubukod pabalik kay Noe. Sinuri ni Vincent ang kanyang personal na impormasyon. Namatay ang ina ni Noe sa isang aksidente. 6 na taon na ang nakalilipas nang sumalakay ang isang halimaw sa lungsod. Pagkatapos ay tumira si Noe sa kanyang ama, ngunit ang kanyang ama ay abala, kaya madalas siyang mag-isa. Galit na inihagis ni Noe ang lahat ng papel na nagsasabi na karapat-dapat din sa privacy ng DIS. Pakiramdam niya ay siya lang ang nakikita ng mga tao dito. Bilang bahagi ng data, ipinaliwanag ni Motis na ang pagsisiyasat siya ay naghahanap lamang ng mga sagot dahil akala niya at lahat ng nangyayari ay maaaring konektado. Si Noe lang ang clue upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa mundong ito, kaya kailangan niya ng tulong niya, hindi dahil siya ay isang nisi o isang manlalaro, pero dahil magkaibigan sila na gumawa ng cake at tumawa ng malakas. Buti na lang at mabilis na tinakpan ni Vincent ang kanyang bibig. In short, hindi sila pumunta dito para maglaro at ipinakita niya kay Noe ang kanyang larawan. Kinuha ng kanyang ama ang larawang iyon, ngunit hindi maalala ni Noe ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay nahimatay. Bumalik kasama ang Grandmaster. Siya ay lubos na nalulula. Isang tama lang at nahimatay siya. Maya-maya ay nagising si Noe. Vincent ipinaliwanag na may nakialam sa kanyang mga data mode. Binanggit ang pangalang Gerito, dahilan para sumakit ng husto ang ulo ni Noe. Isa siya sa mga developer ng Gaia at ang punong inhinyero ng proyekto. Lahat ng data ni Noe ay binago mula sa kasanayan hanggang sa armas, kaya ngayon parang game hacker si Noe. Alisin siya ng sistema. Kapag nalaman nito, sinabi ni Noe sa lahat ang tungkol kay Grandmaster. Naiintindihan naman ni Vincent ang sitwasyon. Ang Chuyu Sekai press conference ay malapit nang magsimula, kaya naghanda ang lahat na mag-log out at magpaalam kay Noe. Binalaan siya ni Modi na makikita ng mga tao sa totoong mundo ang kanyang pag-iral bilang banta, kaya dapat mag-ingat siya pauwi. Andun na ang class president. She was there to protect him and her name was Chino. No, tinanong ko kung ano ang nangyayari. Chino ipinaalam sa kanya na ang Grandmaster ay nahuli ng isang subordinate ng Nightwolf pinangalanang Virus. Ay malamang na nangangaso siya ng iba pang mga uwak at si Noe ang sunod niyang target. Ang paaralan ay dating ligtas na lugar, ngunit ngayon ang mga hadlang ay pababa. Ang sistema ay hindi gumagana at malamang na hindi ayusin ang makakagawa niyan ay ang mga system manager. Nightwolf. Si Virus ay nag-eksperimento kay Noe at sa kanyang mga kakayahan. Simula nang nahagip ng mata ni Noe, tiyak na muli siyang lalapit sa kanya. Gusto lang ni Noe na maging Blade Warrior para protektahan ang lahat at hindi niya maintindihan kung bakit patuloy siyang tinatawag ng mga tao ang huling pag-asa. Ay hindi rin alam ni Chino, pero naniwala siya. Itinaya ng Grandmaster ang kanyang buhay para ibigay si Noe lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya kailangang may mas malalim na kahulugan ang misyon ni Noe ngayon. Ay hindi hayaang masayang ang pagsisikap ng Grandmaster. Alam ni Noe ang dapat niyang gawin, mas kailangan niyang maniwala sa sarili niya para protektahan ang mga taong mahal niya. Kinaumagahan ay sumugod si Noe sa paaralan, kahit late na siya, pero hinihintay pa rin siya ni Kayasu. Nang makita niya si Noe ay agad siyang tumalon sa mga bisig nito. Paggising niya ay hindi na niya ito nakita kahit saan, pero sobrang saya niya na okay na siya. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang virus nang hindi inaasahan. Gusto niyang malaman kung paano naging player si Noe. Ipinadala niya ang Grandmaster upang makipagkita sa isang panauhin, tapos biglang pinatumba si Noe ng kidlat habang papaalis na sana siya. Muling pinakawalan ni Kayasu ang kanyang kapangyarihan, nagiging sanhi ng pagguho ng lahat sa paligid niya. Nakikita ang sitwasyon na lumalabas sa kontrol. Nakialam ang virus. Pagpapanumbalik ng lahat sa normal bago umatras. Pagkatapos ay inihatid ni Kayasu si Noe pabalik sa klase. Pagkapasok ay sinalubong sila ng isang surprise party dahil lahat ay nagpapasalamat kay Noe sa pagligtas sa kanila. Agad na naiwan si Kayasu. Napansin ni Noe si Haki na nakaupo pa rin sa dati niyang pwesto. Lahat ay nagbibigay ng regalo kay Noe, may kasama pang mga love letter. Pagkatapos ng party, bumalik si Noe sa kanyang mesa para tingnan ang kanyang kahon.
Ngunit walang mga sulat lumingon siya para tanungin si Haki pero hindi siya sumagot malamang dahil sa hindi pagpansin sa kanya ni Noy kahapon mabilis na humingi ng tawad si Noy pareho silang binigyan ng 2 piraso ng chop ng guro bilang parusa para naman sa mga love letter lahat sila ay tinipon ni Kayasu at sinunog she also insisted that Noy belong to her back at their usual spot parehong nagtatampo ang magkakaibigan hindi naman nagalit si Haki sa hindi niya pagpansin ni Noy ngunit sa halip na tinatago ni Noy sa kanya ang tunay niyang pagkatao sa harap ng isang mandirigma ay parang isang gamer lang si Haki na nagpuyat sa panonood ng anime ngayon ang kanilang relasyon ay hindi na tulad ng dati sila ay tunay na nabubuhay sa magkaibang mundo. Sinabi ni Noe kay Haki na ang katotohanan ay maaaring masakit kung kaibigan pa rin ang tingin ni Haki sa kanya sasabihin sa kanya ni Noe ang lahat pagkarinig nito agad siyang binomba ni Haki ng mga tanong dinala tuloy ni Noe si Haki para makita si Vincent pero parang press nila hindi pa tapos ang conference habang papalabas sila isang aso ang sumugod kay Noe at sinimulang dilaan ang may-ari ng aso ay isang magandang blonde na babae humingi ng paumanhin at niyaya siya sa kanyang bagong bukas na cave. Nag-aalok sila ng mga espesyal na serbisyo para sa mga pumasok sa oras na yon Haki pagkarinig nito agad namang tumalon sa unahan ni Noe ito ang tanging paraan upang patayin ang oras habang hinihintay si Vincent pagkatapos ay ibinunyag ni Noe ang lahat kay Haki sa halip na mag-react ng husto na natiling kalmado si Haki na pagtanto niya na nasaan man siya pa rin ang sarili niya kahit niya lang siya sa isang virtual na mundo na nilikha ng isang tao, hindi mahalaga kung sino ang lumikha sa kanila kung si Noy o si Haki lahat ng tao dito ay digital data lang ngunit nabubuhay pa rin sila dinala sa kanila ang kape habang umiinom sila na natiling nakatitig kay Noy ang blonde na babae naalala niya ang sinabi ni Modi na siya ay nakikita bilang isang banta kaya kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng kanyang gagawin mahinahon niyang pinagmamasdan ang paligid si Haki naman siguradong may gusto ang blonde. Na babae kay Noe kung siya ay isang gamer ay nakatanggap siya ng isang abiso ngunit dahil siya ay isang karakter sa mundo ng laro hindi niya lalabas ang mga notification para sa mga karakter mula sa totoong mundo tulad ng mga mode si Haki ay parang isang karakter sa laro kaya imposibleng sabihin kung ang isang tao umiral o hindi kung nawala siya. Hindi man lang mapapansin ni Haki lumapit ang may-ari ng cave para tanungin kung kumusta ang kape tuwang-tuwa siya na nag-enjoy silang dalawa pagkatapos ay inalok niya sila ng trabaho sa cave para makakuha sila ng libreng kape bagong lipat lang siya dito kaya hindi niya alam na magiging busy na pala ang cave hindi sigurado si Noy kung ano ang kanilang intensyon kaya pumayag siya for now at that moment nahanap agad ni Kayasu si Noy nang makita siya nito tumalon ang blonde na babae sa kanya dahil nakita niyang masyadong cute siya seeing this Haki also wanted to join in ilang sandali pa ay hinila na nila ang babae tumunog na naman ang apurahang anunsyo lumitaw ang halimaw sa harap mismo ng coffee shop level 13 ito ay walang mga mata ngunit napakatalas ng mga tenga nito naririnig nito ang usapan ng dalawa at alam nilang mga manlalaro sila tapos nag-transform yung dalawa saber talagang tatlo kung bibilangin mo ang aso naghiwalay ang tatlo para kumilos ang halimaw ay nagsimulang bumaril ng random naghagis ng stun grenade ang may-ari para maputol ang pandinig nito itong blonde-haired girl ay Ram at ang aso. Sisingilin sa pag-atake nakita ng halimaw na hindi ito mananalo at nadulas ito na ayaw nitong makatakas iniwan ni Noy si Kayasu kasama si Haki tapos nag-transform naglabas siya ng espada at direktang sinugod ito ngunit nagawa na nitong madulas sa lupa. Humabol silang apat na pumunta sa ilalim ng lupa maraming halimaw na itlog na akit sila nito sa pugad nito nagsimulang mapisa ang mga itlog parehong mabilis na umalis habang ang Glenn ay natigil pa rin sa ibaba dahil siya ay nauna sa kanyang sarili nagsimulang bumangon ang maliliit na halimaw at umatake sa coffee shop. Buti na lang dumating si Noy sa oras nakita ng mga halimaw na hindi sila makakain itong lalaking may dalang kutsilyo kaya lumipat sila sa ibang tindahan para umatake ito ay. Ang Vincent conglomerate ngayon kailangan ni Noy na pumili umalis o manatili upang protektahan ang kanyang mga kaibigan sa kabilang panig ang mga halimaw ay. Pumasok sa pinto at pumasok hindi maganda ang nakita ni Haki sa sitwasyon hinila niya si Kayasu. Papunta sa second floor para makasiguro si Noy na iligtas ang babae kahit sobrang takot pero hindi dapat hadlangan si Noy ngayon ang may-ari ng coffee shop sa wakas ay nagpakilala siya bilang Hakuranda tapos binato ni Haku ng bomba ang paanan ni Noyce. Para itulak siya papunta sa sekretarya ni Vincent buti na lang bago pa siya dumating sa halimaw humingi ng kaunting pagkikita sa kanyang sekretarya si Haki at Kayasu kapwa umakyat sa itaas at nanatili sa kanilang kinatatayuan sa ikalawang. Palapag ay bumangon ang halimaw upang salakayin si Haku na sugatan din si Noy matapos ang pagkabigla gumapang na ang mga halimaw sa ikalawang palapag dumating ang Leo upang tumulong ang halimaw ay naghahanap ng mga tao sa pamamagitan ng tunog.
Manahimik ka lang at magiging ligtas ka, ngunit paano magkakaroon ng anime na mapapanood kung nangyari iyon? Hindi hinimatay ang sekretarya, nagising siya at sumigaw. Nang malakas ginagawang mahirap ang sitwasyon ng ingay sa oras na ito, alam ni Kayasu kung ano ang dapat niyang gawin. Itinulak niya palabas ang glare, saka ginamit ang stone grenade na nakuha niya at inihagis ito sa halimaw dahilan para mawalan ito ng pwesto malapit sa Noi. Agad nitong binaril si Kayasu at haki sanhi ng pagkamatay ng dalawa sa oras na ito. Dumating ang mga reinforcement na galit si Noi, sumambulat siya sa lakas niya. Gumawa si Noi ng napakalaking apoy na sumunog sa halimaw at ang mga supling nito ay buhay pa rin siya ng hihinayang dahil hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan. Ngunit si Kayasu at Haki ay ligtas dahil iniligtas sila ni Chino in time. Na tauhan ni Haku na si Noi ay hindi lamang isang simpleng delivery boy. Tuwang-tuwa si Noi na maayos ang lahat. Unang tanong ni Haki sa sekretarya pagkatapos ay nagtanong sa kanyang kaibigan habang nasa modis nagaganap ang press conference. Dahil nasa beta pa ang laro, ang bilang ng mga manlalaro ay lumampas sa inaasahan. Sa loob lamang ng isang linggo sa oras na ito, may nagtanong tungkol sa katatagan ng laro. Narinig nila na meron mga insidente na naganap sa panahon ng pag-unlad. 12 taon na ang nakakaraan. Diretso siya sa punto, nangyari ba talaga sa loob ng laro? Sobrang frustrated ni Kuya Haku dahil kailangan niyang itayo muli ang coffee shop. Ngunit kapag naisip niya ang masaganang lasa at nagdala ng magagandang karanasan sa mga customer, hindi niya naisip na itayo ito muli dahil ang pagkakaroon ng coffee shop ang matagal na niyang pangarap. Samantalang sa totoong buhay, sabi ni Len, allergic si Haku sa kape dahil hindi niya maabsorb ang caffeine. Napaka-ironic nito, magkaroon ng coffee shop sa totoong buhay para kay Haku ay panaginip lang, ngunit kapag sa laro ay makakamit niya ang pangarap na yon. Napagtanto ni Noi na kailangan din ng mga tao ang mundong ito. Sa bagay, gusto pa rin ni Haku na anyayahan si Noi na magtrabaho sa kanyang lugar, ngunit tinanggihan namin dahil hindi waiter ang bersyon niya sa mundong ito. Isang estudyante saka umalis ang tatlo. Alam ni Noi na lahat sila ay may mabuting hangarin, ngunit kailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya. Si Haku ay nagmamasid sa simula. Rie ito napupunta nang walang sinasabi. Tumatalon siya sa kahit anong cute. Tinanong ni Haku si Haku tungkol kay Noi. Sabi lang niya special siya at kailangan pang obserbahan, pero wag masyadong makialam kung hindi malalaman ng sistema. At mabubura si Noi habang nag-uusap ang tatlo. Ang Haku shop ay kasing itim ng kanyang coffee beans. Balik sa press conference, naisip ng ama ni Modi na ito ay katawa-tawa upang hayaan ang mga manlalaro na masiyahan sa larong ito. Matagal na nila itong binuo. She continued to ask, hindi ba dahil sa pangyayari na ang kumpanya ay nagtagal ng pag-unlad, walang kabuluhan ang makipagtalo? Dahil sa lahat ng oras na iyon, ang kumpanya ay palaging nakatuon sa pag-unlad upang dalhin ang pinakamahusay na karanasan sa mga manlalaro. Nakikitang wala siyang makukuha mula sa kanya. Ibinaling ng reporter ang atensyon kay Modi, ngunit matalino niyang hinarap ang sitwasyon. Impormasyon tungkol sa kung ang binibini lumahok sa beta test, i-announce niya mamaya ang dahilan. Dahil kay Modi ang magiging advertising kinatawan para sa laro at siya rin ang magiging kahalili niya. Mga alingaungaw tungkol sa pagkakasakit ni Modi mula pagkabata ay totoo, kaya wala siyang alam tungkol sa mundong ito at salamat sa laro para siyang nabawi ang kanyang kalayaan. Iyon ang kanyang layunin. Kapag gusto niyang malampasan nila ang kanilang mga pagkukulang at maging malaya sa larong ito, lahat ay pareho. Hindi sila nag-alala sa kanilang katayuan para ma-enjoy nila ng husto ang laro. Ang reporter sinabi na ang sakit ay hindi mula sa pagkabata, ngunit tiyak na dahil sa pangyayari noong 1 taon sa panahon ng beta test. Siyempre tiyak na may mga pangyayari at sinubukan nilang ayusin ito. Hindi kailanman nagkaroon ng anumang pagkawala ng buhay o sakit sa laro. Ipinahayag niya na sinumang may ibang opinyon, ang taong iyon ay ang kalaban ng kumpanya. Sa bahay ni Noe ay nasugatan si Chino. Matapos iligtas si Kayasu, binigyan din siya ni Noe ng healing items. Tapos hiniling niya kay Chino na tulungan siyang lumakas dahil ayaw niyang may mangyaring masama. Kailangan niyang maging mas malakas. Na realize ni Chino na ang kulang kay Noe ay self-defense at mga kakayahan sa pag-atake, kaya lang iyon ang maituturo niya sa kanya. Tapos nagsimula na agad yung training session. Habang nasa modis ay pinagalitan niya sila Vincent at Kaken. Inasahan ba nila ang kahihinatnan ng pagpapaalam sa binibini na lumahok sa laro? Kung may nangyari sa kanya, pareho kayong makakain ng sapat. Kinuha ni Vincent ang buong responsibilidad. Siyang inanyayahan ang dalaga na lumahok sa laro dahil alam niyang napakahalaga nito sa kanya at agad na pinaalis. Pero ipinagtanggol siya ng modis dahil malungkot siya nang walang kaibigan. Alam din niyang napakalimitado ng kanyang katawan at iyon ay labis na nag-alala sa kanya. Sa puntong ito, naglakad ang lalaki papunta sa modis at sinabi sa kanya na ipangako sa kanya na kung masama ang pakiramdam niya, mag-log out siya agad. Pareho silang hindi mapapaalis sa trabaho. Sinabihan din niya itong
Mag-ingat sa reporter na yon samantala si Noy ay nagpa-practice kasama si Chino sa pamamagitan lamang ng pagtingin masasabi mong marami siyang binubugbog. Pagkaraan ng ilang sandali nagpahinga silang dalawa para mapagluto siya ni Chino nagdala rin ng pagkain si Kayasu para kay Noy hindi na kailangang sabihin tuwang-tuwa siya sa dalawang kabataang ito matapos ang ilang sandali ng pagpapaliwanag ay naintindihan niya nagpa siya si Kayasu na manatili doon upang protektahan si Noy at itinaboy si Chino. Ay nagsimulang magtalo ang dalawa nang makita nilang nagugutom si Noy nag-away silang dalawa sa pagluluto para sa kanya walang magawa si Noy kaya naligo na siya habang ginagawa nila ang lahat ng gusto nila sa kusina nag-away silang dalawa. Dahilan para masunog ang nilagang isda marinig ang sigaw ni Kayasu nagmamadaling lumabas si Noy para tingnan hindi niya sinasadyang ipinakita ang kanyang mga paninda sa mga batang babae isang magandang palo ang binigay sa kanya ni Chino agad namang. Bumisita si Modis gumamit agad ng baril si Kaken para sirain ang ingay populasyon enhancer ilang sandali mamaya sabi ng Cake ang dahilan ng pagpunta nila ay para yayain siyang magbakasyon kaya ang mga mod ay maaaring magdulot ng pagkabalisa mula sa labas ng mundo ang paglalakbay na ito ay sa dalampasigan na labis na ikinatuwa ni Kakon samantala sa labas ni Vincent tanong ng nurse pumapasok sa mga mod para hayaan siyang pumunta sa isang business trip gayunpaman hindi nila alam na siya ay talagang talim sa wakas nakarating na ang buong barkada sa dalampasigan si Haki ay abala sa paglalaro at hindi na maabutan si Vincent kaya wala ni isa. Sa kanila ito rin ang unang pagkakataon nakita ni Modi ang karagatan sa loob ng 10 taon lahat ay nagsimulang mag-unpack ng kanilang mga gamit nang hindi inaasahan na datnan nila si Haki na nagtatago sa trunk ng sasakyan dahil ayaw niyang maiwan. Mula sa malayo ay pinagmamasdan din ni Haku ang grupo sa halip na tumingin sa kanila nakatingin siya sa mga babae syempre binugbog siya ni Ram nandoon din si Hako pagkatapos magpalit lahat ay nagtungo sa dalampasigan nagbago din ang mga babae. Ngunit ang dalawang lalaki ay may mga mata lamang mula sa mga mood paggawa ng Kayasu at Chino Glar lahat ay nagsasaya ng magkasama maliban sa mga mood na nakaupo lang at nanonood hindi tinanong ko kung bakit hindi siya sumali sabi ni Modi kung masyado siyang malapit sa mga karakter sa laro makakaapekto ito sa kanilang mga personalidad kontento na siya sa pakikipagkaibigan lang kay Noe naisip ni Noe na kahit sino pa sila lahat ay maaaring isama sa iba kahit na sila ay mula sa ibang mundo kung magkakaroon siya ng higit pang mga kaibigan may isip niya ang isang bagong mundo. Kaya niyang ipagmalaki ang sarili niyang mundo kung pinalawak niya ang konsepto ng mundo, marami pa siyang mapagpipilian para sa hinaharap walang katapusang mga posibilidad na nangyari ito sa Chuyui Sekai ipinakita nito ang bagong posibilidad ng mundo ni Modi nakikita ang mga mode na ito ay sumali sa iba habang naglalaro sila nakita ni Noy ang isang babaeng kilala niya ang puting buhok, ngunit siya lamang ang nakakakita sa kanya habang naglalaro sila sa water scooter ang mga alaala ng babaeng iyon ay nag-flash sa kanyang isipan sa dalampasigan ay nakatanggap ng tawag si Chino mula sa isang uwak pagkasagot niya walang tao, nahanap na pala ng virus ang kanyang pinagtataguan at pinatay ang lahat nalaman din niya ang pagkakakilanlan ni Chino biglang may lumabas na disaster warning sa dalampasigan, may lumitaw na halimaw at patungo sa barko nag-transform at humabol si Noy at Mode. Nakasakay silang dalawa sa barko at handang labanan ang halimaw nagsimula itong magpaputok ng mga missile sa kanila nagawa nilang harangan silang lahat nagmamadali si Kaken doon at sumunod naman si Kayasu ginamit ni Noy ang kanyang lubid para itali ang halimaw ngunit hindi ito gumana nagpatuloy ito sa pagpapaputok ng mga missile dumating sina Kaken at Kayasu para tumulong sa dalampasigan nag-transform si Hako para tumulong sa malayo sinita ni Noy at Kaken ang halimaw ngunit masyadong makapal ang balat nito inipon ni Noy ang kanyang lakas at pinasadahan ng mga bolang apoy ang halimaw. Dahilan para mapasigaw ito sa sakit at sumisid sa tubig gayunpaman hindi pa ito, tapos mula sa ilalim ng tubig isang buong grupo ng mga missile ang inilunsad, kahit na sinubukan nilang protektahan ang barko na tumba sina Noe at Modi sa barko sa ilalim. Ng tubig ay nagawa niyang iligtas ang kay Modi pero napagod din siya at nalubog agad na tumalon si Kayasu para iligtas si Noe sa subconscious niya ay. Nakilala ni Noe ang dalaga kanina nagpakilala siya bilang si Gaia ang kumokontrol kay Chuyu Sekai ilang. Beses na niya itong sinubukang kontakin ngunit nabigo siya pagkatapos ay ipinakita ni Gaia kay Noe ang kanyang ina sa totoong mundo ay wala nang maraming oras na natitira kailangang iligtas siya ni Noe sa ilalim ng tubig kaya sumuli ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibahin ang anyo at talunin ang halimaw ligtas na nakabalik silang dalawa sa ibabaw sa totoong mundo may isang scientist na nakahiga sa tabi ng nanay ni Noe nandun din yung babaeng blonde ang buhok her name was Moms. Noy's mother was Hera nalaman namin na sila ay isang pamilya sa loob ng laro sinabi ni Noy kay Vincent ang lahat tungkol sa kanyang ina nasa totoong mundo habang nag-uusap ang grupo biglang napasigaw si Modi sa sakit at nawalan ng malay lumabas na.
Si Mons ay nagtanim ng chip sa Moody's mula sa labas at nag-activate ng isang bagay sa labas. Isinugod si Modes sa ospital. Dumating ang chairman matapos marinig ang balita. Ang sabi ng doktor ay napakadelikado ng kanyang kalagayan kasi nung hinawakan niya yung helmet niya agad itong nagdulot ng sakit sa kanya. Nararanasan niya ang parehong pakiramdam sa mundo ng laro. Tiningnan ni Vincent at nakitang nakalog out na si Modi kaya nag-log out siya para tingnan siya sa labas. Labis na nalungkot ang chairman. Sa takot na mawala ang kanyang apo dumating si Vincent at ipinaalam sa kanya ang kalagayan ni Modi sa laro. Lumabas ang doktor at sinabing may nakita silang kakaibang device na nakakabit sa controller. Hindi agad maalis dahil napakametikuloso ng taong lumikha nito at ang paggawa nito ng hindi tama ay magiging banta sa buhay. Kung pinatay nila ang kapangyarihan at i-restart ang laro, ang data ay tatanggalin at ibabalik mula sa simula. Ibig sabihin ang mga mode ay maaaring matrap sa laro magpakailanman. Walang paraan para maibalik siya. Determinado ang chairman na iligtas ang kanyang apo at umalis upang pumunta sa isang lugar sa loob ng laro. Kahit anong ingay ang sinabi, hindi pa rin nagigising si Modi. Nahuli at nakontrol ng virus ang Grandmaster. Wala siyang balak na ibalik ang data ng Grandmaster. Sa halip ay sakupin niya ang lahat ng kanyang lakas. Sinimulan niyang isagawa ang kanyang plano. Sa huling lakas niya ang Grandmaster ay naglunsad ng isang hampas ng palad sa halimaw, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Ang virus ay lumagpas sa kanyang mga limitasyon at natapos siya. Pagkatapos ng paglubog ng data sa Grandmaster virus, nalaman na ang layunin ng DC ay makakuha ng kalayaan at pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Noy. Lumaganap ang balita sa labas ng aksidente ni Modi. Walang tigil ang pamamahayag. Pinuntahan ng chairman ang isang lalaking nagngangalang Gorito na alam din ang kalagayan ni Modi at naghahanap ng solusyon. Gayunpaman natakot ang chairman na matulad siya kay Hera kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon. Mapipilitan siyang i-reset si Gaia ng natural. Tutol naman si Gorito. Sinasabing hindi na makakabalik si Hera at si Chuyu Sekai ay isang bagay na napakahalaga na nilikha nila gamit ang kanilang sariling lakas. Poprotektahan niya si Hera sa lahat ng paraan. Dumating si Mons na nagsasabi na kung hindi nakatakas ang chairman kay Gaia, hindi niya mailigtas ang kanyang apo. Inamin din niya na siya ang nasa likod ng kabuuan. Nagalit si Gerito at sinampal siya bilang kanyang pinakamamahal na anak na babae. Sinira lang niya ang lahat ng kanyang trabaho sa nakalipas na 12 taon. Gayunpaman, binanggit din ni Mons ang kanyang sariling paghihirap. Nagpapaliwanag na dahil sa proyektong ito si Gorito ay hindi umuwi sa loob ng 12 taon. Sa loob ng laro muling nagpakita si Gaia at nakiusap kay Noy na iligtas si Hera dahil wala masyadong oras. Pagkatapos ay dinala niya si Noy sa mga alaala ni Modi. Muli nilang nakilala ang kanilang pamilya kabilang ang kanilang sarili bilang mga bata at muling nagpakita si Gaia. Ito ang mga alaalang hindi maalala ni Noy. Pinaalalahanan siya nito na huwag lumingon sa trahedyang ito at bumalik upang iligtas si Hera. Bago niya maintindihan ang nangyayari, mas ipinakita sa kanya ang mga alaala ni Modi. Nandoon din si Gaia na nagmamasid sa lahat, nagsasaya sa pagpaparamdam sa kanya ng labis na kalungkutan. Nakita siya ni Hira pero tumakbo siya palayo nang lumingon siya at nakitang masaya si Modi. Napaluha si Gaia na gumulo sa sistema ng mga iyak niya. Agad na nag-log out si Gorito para tingnan ang lahat ay malapit ng gumuho. Niyakap ni Hera ang batang babae, pagpapatahimik sa kanya nang tumakbo ang batang si Noy kay Hera. Lumakas ang kapangyarihan ni Gaia. Inutusan ni Gerito sa labas ang lahat na mag-log out kaagad, ngunit ang kanyang asawa, mga mode lamang ang nakapag-log out sa oras na natili ang kanilang ama upang iligtas si Noy at ang kanyang asawa. Pero huli na ang lahat nang biglang nagising ang dalawa at bago sila makapagsaya dumating ang virus para harapin si Noy sa labas. Pagkatapos ng sakuna himala na nagpatuloy si Gaia sa pag-andar, kailangang ipagpatuloy ni Garito si Gaia para mabuhay ang kanyang asawa at mga anak. Sabi ng lalaki na katawa-tawa siya para sa pag-iisip na inalagaan niya ang kanyang pamilya sa nakalipas na 12 taon dahil ang lahat ay walang kabuluhan, dahil walang makakabalik. Ginawa ni Mons ang lahat ng ito dahil ayaw niyang makita ang kanyang ama magdusa pa at hiniling niya na hindi niya pahirapan ang sarili. Nakatanggap ng tawag ang chairman mula sa ospital. Nagpapaalam sa kanya na nagising na si Mode. Sa loob ng laro ay naghahanda si Noy na labanan ang virus. Ang kontrabida gustong makita kung paano lalaban ang huling pag-asa na ito. Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa at talagang mahina si Noy. Kailangan lang ng isang suntok para mapasuko. Tumalon sina Motis at Kaken para iligtas siya pero nilok silang dalawa ng virus. Sinimulan niyang basagin si Noy ngunit sumugod si Kayasu upang protektahan siya. Nalaman ng virus na siya ay isang halimaw at inatake. Ngunit huli na nag-transform si Kayasu. Nakilala niya na hindi nilikha si Kayasu parang normal na ngis, ngunit
Para sa tanging layunin ng pagprotekta sa Noy matapos ilipat ang kanyang huling kapangyarihan, kay Noy nawala siya sa pagbawi ng kanyang katahimikan, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang palitan ng suntok ginamit ng virus ang kanyang walang laman na mga kamay upang labanan ang kapantay ni Noe pati ang kanyang espada. Nakikita na siya ay outmatched sa swordplay. Si Noe ay nagsimulang gumamit ng mahika, nagpakawala siya ng atake na lumikha ng pagsabog nakakahawa sa lahat ng bagay sa paligid. Dinala si Noe para makipagkita kay Gaia, hiniling niya sa kanya na iligtas si Hera. May alert din sa labas, ang data overflow ay nagbabago sa system at narito ang buhay ay nasa panganib. Natural na hindi susuko si Gorito sa kanyang pamilya ang pagpapanatiling buhay sa kanila. Ang dahilan kung bakit siya umiral hanggang ngayon, kaya gagawin niya ang lahat para magising sila. Ang data ni Gaia ay binago ng virus at hawak nito ang kaluluwa ni Hera na bihag. Kung magpapatuloy ito ay mawawala ang kanyang kaluluwa at hindi na siya babalik sa sarili niyang mundo. Muli siyang humingi ng tawad sa paglayo sa ina ni Noy at naglaho. Kahit alam niyang kailangan muna niyang iligtas ang kanyang ina, kailangan niyang gumawa ng paraan para makaalis doon upang sirain ang core mula sa labas. Naalala niya ang game console ni Haki, nakipag-ugnayan sa kanya si Noy at nakatakas. Siyempre, nakatakas din ang virus kasama niya. Nagpatuloy ang labanan ng hatiin sa kalahati ang virus. Hindi siya namatay, ginagaya lang niya ang sarili niya. Kung hindi nila siya ibinaba, hindi nila maililigtas si Noy's mother sa labas. Nakipag-ugnayan sa kanya ang ama ni Modi at sinabi sa kanya na mag-log out ng mabilis. Tumanggi siya dahil mayroon pa siyang mga taong kailangan niya tulong naman. Samantala, pinutol siya ni Noy sa maraming piraso hanggat kaya niya, ngunit ito ay walang silbi. Lahat ay nagsimulang humawak sa kanya para mailigtas ni Noy ang kanyang ina. Ngunit patuloy silang dumarami. Lumapit si Vincent para tumulong. Sinabi niya na sinusubukan ni Gorito na patatagin ang laro, ngunit kung si Chu Yusekai ay nawasak, mabubura ang lahat ng manlalaro at Nise. Wala silang choice kundi magtiwala kay Gorito. Samantala si Noy ay tinataboy ng virus. Nag-isa siyang lumalaban. Dumating ang cyber team para tumulong. Kailangang sirain ng mga mode ang core sa kanyang lugar sa labas. Tinutulungan din ni Mon si Guerrillo na patatagin ang sistema sa loob ng Noy. Ay nagawang tapusin ang virus gamit ang kanyang huling onsa ng lakas. Ang virus ay nagpaputok ng suntok kay Modi. Buti na lang nasira niya ang core bago siya natamaan. Bayani ay naisave ang mga virus, ay tumigil. Nagising din si Kayasu, ay muling lumitaw ang liwanag at sa gayon ay ipinagpatuloy ang pang-araw-araw na buhay kapwa sa totoong buhay at sa laro. Ang laro ay inilabas ng maayos. Lahat ay maaaring magsaya ng sama-sama dito. Natapos ang anime. Paalam at salamat.